So, ayan mga kahimala, napagpipil na ako guys ng aking hinigaan. So, ready naman ako ng aking damit na susuotin. Init-init. Ang ating labas guys. Super init. Ready tayo ng susuotin. Ayan, para sa gala mamaya. Ayun. Ay. Susuotin today. Thank you for watching. Ayan, good morning mga kaimala. So alas 12 na dito. 12:20 na ng umaga. So kauwi lang namin galing sa kabila. Nakapasok lang ng kasama ko sa kwarto. So meron lang akong gustong i-share. No? Meron kasing nag-comment, nag-message sa akin, isang kaibigan, followers natin, na nanghingi ng advice about sa relationship na masakit daw palang lokohin ng asawa. Ito based on my experience to guys, hindi to para lang sa iba yung mga nakukuha lang natin, hindi. Ito is my experience. So, masakit daw palang lokohin ng asawa. Sa mga babae na umaasa, lalo kung ikaw po ay abroad, talagang masasaktan ka kung hindi mo talaga hinanda yung sarili mo na po pwedeng masira ang pamilya, no? Kasi pag once na nag-abroad ka, mga kahimala, dapat nasa mindset mo yun eh. Hindi naman ibig sabihin na inihahanda mo yung sarili mo. Kasi po, pag ikaw po ay nag-OFW, may posibilidad po kasi na masira yung pamilya. Ito po kasi ay, nung naalala ko, nung ako po ay mag-abroad pa lang, no, nag-testa, nag-OWA, nag-PIDOS. So, meron sa amin nagsabi that time na ang pag-abroad, no, kasama sa pagpipirma ng kontrata, ay pagkasira din ng pamilya. Kung hindi ko nila lahat, no, depende naman kasi po yan sa pamilya. So yun yung tumatak sa utak ko nung ako po ay nagtitrain niya, nagtitesta na. So tuloy-tuloy na yung pag-apply ko, maalis na nga ako. Nagsimba ako kasi ako lang naglalakad ng sarili ko, wala akong kasama. Nag-a-apply ako lang mag-isa. So tumaan ako sa Baclaran. Ngayon, ang dasal ko kay Lord na gabayan ako sa pag-alis ko. Ingatan niya ako, ingatan ng pamilya ko. Siyempre, lahat ng dasal na iniwan ko po nung ako po ay aalis, no, at iwanan ng mga anak ko, is lahat po yun is plano ko, dasal ko, dalangin ko para sa pamilya ko. Ayun, yung buo ang pamilya, ingatan yung mga anak ko, naway ako ay umuwi pa rin na buo pa rin ang pamilya. So, pero nandun na sa punto na inanda ko na yung sarili ko guys, na po pwedeng masira, maging broken family kami, kasi hindi ko naman sure kung sino sa amin ng ex ko yung maglolo ko, no? So ngayon, ako po ay natuloy na, nag-abroad na, lumipas ang mga ilang taon. So hindi na ganun kaganda, kasi kami yung experience ko po, kasi hindi naman talaga kami madalas nagkakaroon ng communication ng ex ko noon. Talagang madalang po kami nag-chat, kumustahan wala kami, ganun. Hindi naman po kasi kami laging nag-uusap. Hanggang sa one day, may nalaman na lang ako na yung mister ko nga, yung ex ko nga po, is may nakikita yung mga kapitbahay na may kasama, may nakakita na angkas sa motor, yung mga ganun po. So hindi ako naniwala kasi wala akong ebidensya. And sabi nga po nila, hindi mo, ito ay ngayon nalaman ko na lang din, no? Sabi nga ni Lord na hindi mo kailangan
maghanap ng ebidensya. Kasi ilalatag ito sa ni Lord, no? Ito na nga, nangyari yun sa akin guys, based on my experience. So, nalaman ko na lang, one day, may isang babae na nag-chat sa akin, na sabi niya, gusto niya mag-abroad, paano mag-abroad, magkano ang kita sa abroad, yung mga ganun, ano yung mga kailangan pag nag-abroad. So, ako, bilang nag-agent din kasi ako that time, in-entertain ko yung nag-chat. And then, one day, may isang babae naman, nag-chat sa akin na ikaw pala po yung asawa ni ganito, ganyan. So, naging jowa-jowa rin ng ex ko yun at nagsabi nga na meron nga daw yung ex kong pinakasama at yun nga daw yung babae. Di, pang-ilan na siya sa nagsabi. Ang ginawa ko, sabi ko, kilala mo? Sabi kong gano'n. Ano naman sa akin yung picture. So, in-screenshot, sinend sa akin, and then nakita ko yung pangalan at yung mukha ng babae. Sabi, naisip ko, parang nakachat ko na to before. So, nag-scroll ako, hinanap ko yung pangalan. Doon ko nalaman, guys, na yung nag-chat sa akin na nagpapanggap na mag-a-apply for abroad, is yan na pala yung pinakasama ng ex-husband ko. So, hindi ako naghanap, hindi ko pinarating kung kanino yung mga nalalaman ko, yung mga nakakarating na balita sa akin, ako sa ex ko, hindi ko yun pinarating sa mga anak ko, wala. Hanggang sa yun na nga, nalaman ko na siya na nga pala yung babae na nakachat ko, na nagtatanong, siya na pala yung kinakasama ng asawa. And then, hanggang sa tuluyan na kaming naghiwalay. Kasi nga nalaman ko nga na binabahay na. So, walang usap-usap guys. Hindi na kami nagtibuan ng mister ko nung muli-muli ko. Hanggang sa bumalik ako, hindi na kami nag-usap. Hanggang sa tuluyan na kanya-kanya na kami. So, hanggang ngayon, hiwalay na po talaga kami at may kanya-kanya na kami mga karelasyon. Ayan. Continue natin yung sinabi ko na may kanya-kanya na kami karelasyon. So, nung tuluyan na talaga na nalaman ko na yun na may kinakasama na yung ex-husband ko, saka naman ako guys nakipagrelasyon ng seryoso din no sa ka-LDR ko. So ngayon meron na akong karelasyon no na sana na makasama ko na nga hanggang sa pagtanda na namin. So doon sa nagsasabi na masakit po pala na lokohin ng asawa kung hindi ka ready sa ganong pangyayari o hindi ka naging advance na po pwede itong mangyayari sa'yo, masakit po talaga yun. Pero kung nagkataon na hinanda mo yung sarili mo sa po pwedeng mangyari, madali mo itong matatanggap guys. Kaya doon sa kaibigan ko na nagtanong at na nasa punto ngayon na may pinagdadaanan ka o kung sino man po ang may ganong pinagdadaanan about sa mga asawa ninyo, so pakatatag lang po kayo. Huwag kayong maghangad ng masama para sa mga partner ninyo na po pwedeng matuluyan na kayo maghiwalay, no? So kung ganun man po yung ginawa sa'yo, ipasa Diyos mo na lang. Huwag kang manalangin na ikakapahamak niya. Ipagdasal mo na lang na sana maging okay ka, matanggap mo ang lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, kasi mas madali po kasi yung makaka-move on ka talaga, as in kung tatanggapin mo talaga sa sarili mo yung sitwasyon na meron ka ngayon. Kasi kung mahina ka po at talaga namang didibdibin mo, so hindi naman po siya mahihirapan, kundi ikaw lang din naman po ang mahihirapan. Kaya dapat lang po talaga na palakasin mo yung loob mo. Isipin mo na lang yung mga anak mo na ang maasa sa'yo. Total may kumbaga hindi naman ikaw yung gumawa ng masama sa partner mo, so wala kang dapat ikapanghinayangan, no? So siya ang gumawa ng mali sa'yo, so siya dapat ang magsisi, siya dapat ang ma-stress, hindi ikaw, dahil binigay mo yung best mo, nagtatrabaho ka, kung ikaw man ay isang OFW na nagtatrabaho ka ng maayos, hindi ka naman siguro gumagawa ng kalokohan na ikasisira ng pamilya mo, so wala kang dahilan para dibdibin yung lahat ng nangyayari sa iyo guys. So tanggapin mo lang kung anong meron ka ngayon, at sa Diyos mo na lang,
iiyak mo kung nasasaktan ka kasi nasa punto ka ngayon na talagang masakit po talaga yan, lalo kung kayo po ay bago pa lang, no? At hindi mo naman inaasahan, sabi ko nga, masakit, tanggapin. Pero kung nandiyan ka na sa sitwasyon na yan, kailangan mo talagang tanggapin. Nasa sayo na lang po kung papatawarin mo siya, kung tatanggapin mo siya, nasa sayo pa rin naman ang desisyon niyan. Kung gusto mo talaga na hindi masira yung pamilya mo at tanggap mo naman kung nagloko man ang mister mo at kaya mo siyang patawarin, so tanggapin mo. Patawarin mo ng buo, no? Kung gusto mo naman talaga at mahal mo naman si mister, at kung ang mister mo naman ay may pagsisisi at kung wala ka naman nakikitang pagsisisi, so hayaan mo siyang gawin kung anong gusto niya. Ang importante po dito is yung peace of mind mo. So yung sarili mo, kailangan talaga huwag ka magpapadala sa problemang kinakaharap mo sa ngayon. So pakatatag ka, magdasal ka lang kay Lord, ano itong tawag dito, ibigay mo lahat sa Kanya, lahat yung nararamdaman mong sakit ng damdamin mo sa ngayon. Kung pwedeng umiyak ka. Kung halimbawa mayroon kang space na pwede ka sumigaw, kung ikakagaan ng paramdam mo, gawin mo. Kasi lahat po yan napagdaanan ko na. So, sabi ko nga, inihanda ko talaga yung sarili ko dyan, guys, na pwedeng maghiwalay kami ng asawa ko. Dahil nga po, ako po ay talagang focus sa trabaho ko. Tapos ilang buwan lang din naman ako umuwi ng Pilipinas. 2 months lang, no? Tapos hindi pa kami talaga totally nagkakaroon ng communication talaga ng ex ko. So talagang madali kong natanggap yung sitwasyon namin, guys. And then isa pa, alam ko yung best ko, alam ko yung ginawa ko lahat para sa pamilya. Kaya hindi talaga ako nang hinayang. Kung nagloko siya, hindi ako nang hinayang. Kasi alam ko naman sa sarili ko na mga panahon na yon na mas gusto ko pa rin noon na talagang buo kami. Pero wala na nga pong magagawa kasi nasa punto na kami ng ganong sitwasyon na kailangan tanggapin kung ano man yung naging sitwasyon namin. So kaya sa mga nakakaranas ng mga ganong sitwasyon, guys, sa mga kapwa ko OFW na nasasaktan ngayon sa sitwasyon na pagloloko na kami-kanilang mga asawa, sa kaibigan ko na nakakaranas, masasabi ko lang, pray lang kay Lord, pakatatag ka. Kung nasasaktan ka man ngayon, okay lang yan, natural yan, normal yan, iiyak mo lang. Basta ang sasabi ko lang sa iyo, pakatatag ka, huwag kang magpapadala sa problema. Dahil unang-una, ikaw lang din po ang mahihirapan, lalo't nasa malayo ka, nag-iisa, at baka ikaw po ay magkasakit pa, mas mahirap po yun. Kaya, kapit ka na lang sa mga anak mo, umuha ka sa kanila ng lakas, sila na lang po yung isipin mo para tuloy pa rin ang laban kahit nahihirapan sa buhay. Ayan po yung aking masasabi, mga kaimala. Thank you for watching and don't forget to follow Himala Vlogs.